Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze. Breaking news ito ha, mga kababayan, kanina. Isang opisyal ng Philippine Army tanggal sa pwesto dahil sa umano'y pagbawi ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala kayang kinalaman ito doon sa nakaraang pag-aresto kay retired Major General Romeo Pocis. Na inaresto ho ng PNP at CIDG sa Naiyan noong nakaraan ho nung dumating dito sa Pilipinas. Dahil ho sa kasong inciting to sedition. Although ito'y Major General, sa alam ko itong si Pocis sa ano ito sa saan ba ito? Sa Air Force yata. Navy ba? Air Force yata. Pero itong Philippine Army ngayon na kung saan tinanggal sa pwesto, official ito ay Philippine Army. Siyempre, Philippine Army, yung isa, itong si Pocis ay sa Navy ba or Air Force. Ay magkakakilala rin kasi ang mga yan. Magkakakilala rin yan, especially mga PMAer. Siyempre, pag graduate ka sa PMA, ikaw mamimili kung saan mo gusto sa AFP, gusto mo sa Navy, Air Force, o kahit saan. Wala bang kinalaman to dito? Dahil sa pag-aresto kay Romeo Pocis. Yung retired Major General. Na inaresto ng PNP si CIDG dahil sa kasong inciting to sedition. Pakinggan ho natin to mga kababayan itong balitang to. Tanggal sa pwesto ang isang opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Ligao. Bok, sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Well, Jiggy, ang tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po ay commander ng Training Support Group at commander din ng Training Development Center. Ang nagtanggal sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Mongao kung saan sinabi niya that he's withdrawing his personal support for President Marcos and also that the President has lost the moral ascendancy as the Commander-in-Chief. Now, I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Mongao. He has at least 2 social media accounts pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa... Okay. Maliwanag ho ito mga kababayan, isang official ho ito Major, ano bang posisyon ito? Official ng Philippine Army Official ito. Sinibak ho ng kanya ring official. Dahil ho isa mapag-post sa social media na kung saan binabawi niya na ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. At ayon daw sa kanyang post hindi na raw karapat dapat maging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ang natin dito? Ano ba opinion natin dito mga kababayan? Although hindi tayo otoridad. Ito kasi mga kababayan, ang bilang isang military, bilang isang army, hindi kasi ito yung simpleng tao na halimbawa ako, ayoko na kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi kasi basta ganun yan siguro magbitaw ako ng suporta kay PBBM o isang Juan de la Cruz. Magbitaw ng suporta kay PBBM. Walang problema kay PBBM Okay, hindi ka napapansinin niya. Hindi naman siya apektado. Ang problema kasi rito mga kababayan, mga ka-analyze, ito kasing si Pangulong Bongbong Marcos, Commander-in-Chief. Ano ba ibig sabihin ng Commander-in-Chief? Kumbaga siya ang chief ng lahat ng commander. Siya ang pinaka-namumuno sa AFP.
Commander-in-Chief. O para saan pa ang magiging Commander-in-Chief kung yung tao mo ay hindi na sumusuporta sa'yo at ang paniniwala ay hindi ka na nababagay bilang presidente, ay dapat talaga sibakin ka. Kasi mga kababayan, ang sundalo, hindi, although karapatan nitong sundalong ito, itong opisyal na ito na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong, karapatan niya yan eh. Yan ang nararamdaman niya eh. Pero, ako, alam niya ang consequence niyan. Alam niya yan. Bilang sundalo, opisyal pa. Alam niya ang consequence niya. Sigurado alam niya sisibakin siya. Kaso nga lang mga kababayan, sa sundalo kasi, although hindi tayo sundalo, no? Hindi pwede kasi mangingibabaw talaga ang nararamdaman mo dyan. Hindi pwedeng mangingibabaw yung feelings mo. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi sumunod. Kahit ayaw mo yung inuutos sa'yo, kailangan sumunod. As long na hindi illegal yung pinapagawa sa'yo. Ililinawin natin. Ha? Minsan kasi, may mga utos na kahit hindi illegal or kahit legal, ayaw mong sundin. Bakit? Kasi hindi yun against sa prinsipyo mo. Di ba? Against sa prinsipyo mo yan. At ako'y naniniwala na may mga sundalo, reality, na may mga hindi rin sila gustong opisyal sa gobyerno na mga nakapwesto dyan. Pero wala silang ibang pwedeng gawin kundi pagsilbihan. Dahil ang sundalo ay mayroong sinusunod at ginagampanan at sinumpaan tungkulin na hindi pwede mangingibabaw ang nararamdaman mo, feelings mo sa trabaho mo. Sabi nga, meron pa nga silang salita na duty first before anything else. Diba? Deserve niya na sibakin talaga. Hindi ka na nababagay. Parang sa bahay yan. Halimbawa, merong nagtatrabaho sa'yo sa kasambahay. Kasambahay. Hindi na sumusunod sa'yo. Sa mga utos mo, sa trabaho sa bahay. Alagi pa natilihin mo pa yan dyan. Natural, sibakin mo na. Diba? Halimbawa, isa-isang restaurant or ano, ayaw na sumunod nung takuhan mo. Ang gagawin mo dyan? Natural, tanggalin mo. Ganun lang yan. Dapat talaga sibakin to. Dapat talaga tanggalin. Hindi nga lang natin alam kung bakit nag-withdraw siya ng suporta kay PBBM. Di ba? Hindi natin alam. Kasi halimbawa, ayaw niya kay PBBM talaga. Ayaw niya kay PBBM. Ayaw niya bilang presidente. Hanggang doon lang yun. Doon lang sa loob ng dibdib mo yun. Sa puso mo. Ayaw mo kay PBBM bilang presidente. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magpapasakop sa kanya. Hindi ka na susunod sa kanyang mga kautusan. Dahil siya ang commander-in-chief. Parang sa trabaho ulit yan. Ayaw mo yung mukha ng bisor mo. Ayaw na ng mukha ng manager mo. Pero wala kang ibang, hanggang doon lang yun. Ayaw mo siyang bisor, ayaw mo siyang manager. Ayaw mo siyang na-promote. Hanggang doon lang yun. Hanggang doon lang yung nararamdaman mo. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka susunod sa kanyang mga pinag-uutos. Pisyal mo yan eh. Hanggang doon lang yun. Hanggang doon lang yung boundary na yun. Hindi mo pero, kahit ayaw mo sa mukha ng manager mo, bisor mo, hindi ibig sabihin hindi ka nasusunod sa utosan. Hindi pwede yan. Wala kang ibang pwedeng gawin kundi sumunod. Bakit? Nagtatrabaho ka pa rin doon eh. Kailangan pa rin siyang galangin, kailangan pa rin siyang sundin sa mga utos niya doon sa house rules na pinagtatrabahuhan nyo. Ganon din dito. Kung ayaw mo kay PBBM, bilang sundalo, hanggang doon lang yung sarilinin mo. Pero hindi pwede maging hadlang yon para hindi ka sumunod sa mga utos niya. At hindi rason yon, resibo, dahilan, para mag-post ka sa social media. So, dapat talaga sibakin ito. Yan ang totoo. At ako'y naniniwala na alam niya yan. Bilang sundalo, bilang opisyal, 100% alam niya ang consequence niya. Tuloy natin.
sa pwesto si Monggao, at least for the moment, habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit papaano itong posisyon ni Monggao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group at ng training development center ay yung mismo naguhulma ng pag-iisip ng mga sundalo at ng mga opisyal ng militar. So that may have some bearing on on why the Army is acting so fast on this matter, Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Monggao? Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo Yes. at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular yung Commonwealth Act. Yun nga yung sinasabi natin kanina. Katulad dito, tong media personality na ito, tong news anchor o reporter na ito. Pag withdraw siya kay PBBM, nag-withdraw ako. Walang problema. Walang problema. Kasi, ano ka netizen ka. Taong bayan ka. Karapatan mo na mag-withdraw kahit kaninong politiko na suporta. Iba kasi ang sundalo. May sinusumpaang tungkulin ang sundalo. Yun yung pinopoint natin dito. Hindi, ulitin natin hindi pwede mangibabaw ang feelings mo, nararamdaman mo sa trabaho mo dahil sundalo ka. Ewan ko, naiintindihan ng mga DDS. Oo, naiintindihan ng mga DDS yan. Hindi pwede mangibabaw ang feelings mo, nararamdaman mo. Wala kang ibang pwedeng gawing as long na legal. Kahit against sa prinsipyo mo yung utos sa'yo, as long na legal, wala kang ibang pwedeng gawin kundi sumunod. Ganyan ang sundalo. Hindi pwedeng mangingibabaw yung nararamdaman mo doon sa iniisip mo o yung inuutos sa'yo. Kaya, yung mga ganito, merong merong consequence yan. Kasi po pwede kang maka-impluensya eh. Tulad yan, official yan. So, ibig sabihin, may mga tao yan. Sinibak ngayon. Po pwedeng yung mga nasa baba niya, tauhan niya, po pwedeng sumama rin ng loob. Po pwedeng maka-impluensya. Maaaring may mga sumunod sa kanya. Ano pa mangyayari yan? Makakabuo ng pwedeng paglaban sa gobyerno. Kaya hindi pwede yan. Anyway, inulit ko, sundalo siya, official pa. Alam niya yung consequence niyan. Siguro handa siya dyan. Inulit ko, karapatan mo mag-withdraw kung gusto mo. Diba? Pero bilang sundalo, bilang opisyal, alam mo ang consequence niyan, sir. Bilang sundalo. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.